Mga kapatid, magpapatuloy tayo sa ating morning revival review. At ang paksa natin ngayon ay ang kasintahang babae bilang mandirigma. Kaya yan yung buong paksa natin. At yan ay isang aspekto ng paghahanda sa kasintahang babae. Romans 8:37, but in all these things, we more than conquer through Him who loved us. Yung highlights dito, we more than conquer through Him who loved us. Tayo ay masigit na nakakapanagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Kaya ang tagumpay ay sa pamamagitan ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon, walang tagumpay. Palagi natin tatandaan itong prinsipyo ng ating tagumpay ay laging ang Panginoon, mula sa Panginoon, at nanggagaling sa Panginoon. Yan ang tagumpay. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng hiwalay mula sa Panginoon. Palagi tayong talo. Amen. So 12:5. So we who are many are one body in Christ, and individually members one of another. Ito naman ay yung corporate aspect natin. Meron tayong pang-individual na pakikibaka. So, meron din yan. At kadalasan, ang ating pakikibaka ay sama-sama, corporate. Ito ay sa prinsipyo ng katawan. Kaya sinasabi rito na tayo ay katawan. At sa loob ng katawan na ito, pang-individual, tayo ay mga member of one another. Mga bahagi ng isa't isa. Hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Yan yung prinsipyo ng katawan. Kaya ang hukbo, pag sinabi natin hukbo, corporate yan. Saan ka ba naman nakakita ng hukbo na nag-iisa? Sugod. Siya din yung susugod. Mag-isa lang siya sa labanan. O, walang ganyan. Pag hukbo, laging corporate. At siya ay nasa aspekto ng katawan. Dear saints, when that day comes, all who are strong in themselves will be disqualified. O, hindi pwede mag-isa. Pag malakas ka at nag-iisa ka, ikaw ay hindi maaaprubahan. Sabagat dyan ay prinsipyo ng pagiging mandaraig. Ang mga mandaraig ay laging corporate. Amen. Those who are counted as overcomers will be the weaker ones. The ones who wept with tears, saying, Lord, I cannot make it. Thank you for releasing all these high-peaked truths, unveiling to us what we should be. We should be in the Holy of Holies, living within the veil. We should be in oneness with you. You are our dwelling place, and we are your dweller. I want to attain to this, but I cannot do anything. I am just a little one, a feeble one. Such weaker ones who depend on the Lord will be counted worthy to be the overcomers. So maganda yung mga expression dito. Alam niyo kasi sa spiritual, ang spiritual iba sa natural eh. Sa ating natural na buhay, parang feeling mo, pag may ginagawa ka, lalo kang gumagaling, lumalakas, natututo, dumataming experience, at nabibuild yung feeling na nagtitiwala ka na sa sarili mo. Yan ay sa natural na paraan. Kaya nga yung mundo eh, di ba? Gusto nilang hina-hire yung mga may experience. Kasi yun yung concept na magaling na to, mahusay na to, marami nang alam to, kaya na niya. Yan ay sa mundo. Pero sa spiritual, kabaliktaran. Kapag inisip mo o tinuring mo o ikaw ay naging palalo nang iniisip mo magaling ka, kaya mo, malakas ka, marami ka ng alam, marami ka ng experience, talo ka na dyan. Sabagat sa panig ng spiritual, mga kapatid, si Kristo lang ang lahat.
Si Kristo lang ang pwede at si Kristo lang ang pwedeng asahan. Ang ating sarili, hindi natin pwedeng asahan. Kapag tayo ay hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya maganda yung sinasabi niya rito. Sabi niya, yung mga tinuturing nila ng kanilang mga sarili ay mahina. Ito yung mga mandaraig. At ito yung mga taong nananangis sa harapan ng Panginoon at nagsasabi na, Panginoon, hindi ko ito kaya. Mainam yan. Panginoon, salamat sa mga matataas na katotohanan. I speak truth. Mga katotohanang nasa rurok. Salamat, Panginoon, pinalaya mo ang mga katotohanan na ito at ako ay nadala sa kabanal-banalan, nabubuhay sa loob ng tabing. Dapat tayo makiisa sa Kanya. Dapat natin siyang maging lugar na pinananahanan. Kahapon sinasabi natin, tayo ay pinananahanan niya. Pero tayo ay nananahan sa Kanya. So mutual ito. Ito ay magkasalisi ng pananahanan. Nananahan tayo sa Panginoon at nananahan naman siya sa atin. At kung ganito tayo, bilang mga maliliit, bilang mahihina, bilang mga tao na dumidepende sa Panginoon, tayo ay ituturing ng mga mandaraig. Kaya kung gusto mo maging mandaraig, huwag kang mangimi na sabihin mahina ka, wala kang magagawa, aasa ka lang sa Panginoon. So yan yung tamang prinsipyo. Amen. There being two armies indicates that the country girl was not alone. An army indicates the principle of the body. We should humble ourselves and admit that we are nothing. Instead of worrying, we should change our feeling to praise. So sa labanan na ito, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Dapat nagpupuri ka. Di ba? Pinapaalala natin. Tayo ay mga nagtatagumpay na isa sa paraan ng pagiging kaisa ng Panginoon at sa paraan ng pagiging umaasa sa Kanya. Kaya yung ating tugon, yung ating asal, dapat hindi nag-aalala. Ako, di ba? Malakas ang kalaban, mahirap ito. Dapat hindi ganyan. Dapat ibinabaling mo yung sarili mo sa isang posisyon na nagpupuri ka. Salamat sa Panginoon. Panginoon, pinupuri kita. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang aking tagumpay, ikaw ang aking pag-asa. Dapat yan, yung mga ganyang papuri, ay yan ang ating asal. Hindi ka nagbubulong-bulong. Walang pagkatakot. So ito yung army ng Panginoon. Sa mundo, mahirap maging army. Pero sa spiritual, ang pagiging army ay isang posisyon ng tagumpay. Kasi yung panalangin, pag tayo ay nananalangin, maganda din yan. Pero pag umabot na yung panalangin mo sa papuri, yan ang ibig sabihin na nakita mo na ikaw ay matagumpay. Kaya para managumpay ka, magpuri ka na lang. Amen. We can say, Amen. Praise you, Lord. What a joy that I cannot do anything. What a joy that you do everything and have done everything for me. Right away, we will have plaited hair and strings of jewels around our neck. That is submission and obedience to the Lord. We will no longer be stiff-necked. Meron dito dalawang sign na binanggit. Yung plaited hair, yung buhok na nakatirintas, at saka yung kwintas sa leeg. Yan ay mga sign ng submission at obedience.
Submission at obedience. Sapagkat nasa bahagi yan ng leeg. So yung plaited hair, yung nakatirintas, maabot din sa leeg yan eh. At yun namang kwintas na nasa leeg nila, ay talaga nasa leeg. Na ang ibig sabihin, hindi tayo matitigas ang ulo. Stiff neck. Sa Biblia kasi, yung mga matitigas ang ulo, tinatawag na stiff neck. Hindi sinabi matigas yung ulo, matigas yung leeg. So, ibig sabihin, hindi makalingon, hindi makabaling, hindi makagalaw, stiff neck yan. Ang stiff neck ay matigas ang ulo. Hindi sumusunod, hindi nagpapasako. Yung bayan ng Diyos sa Lumang Tipan, madalas sinasabihan yan. You stiff-necked people. Hindi lang sila matitigas ang ulo, naging mga rebelde pa sila sa Diyos. So ano na yung medyo mas lumala pa yung kanilang katigasan. Rebelde na. Rebellious. Ang ibig sabihin, hindi lang ayaw sumunod, sila ay sumusuway at kumukontra na sa Diyos. So, malala na yun. Talagang pag ganyan, wala ka ng tagumpay talaga. At ang dadating sa buhay mo, mga disiplina. Sapagkat ang disiplina ng Diyos ay upang palambutin tayo. Kaya may mga disiplina kasi matigas tayo Nagtitiwala tayo sa sarili natin. Gumagawa tayo sa sarili nating kakayahan. Minsan marami kang salapi, nagtitiwala ka sa salapi mo. Pero may pera na ako. Marami kong magagawa dito. Kaya nakakalimutan mo ang Diyos. Ano gagawin ng Diyos? Papalambutin ka. Hanggang isang araw, lumuhod ka, umiyak ka sa Panginoon. O Panginoon, patawarin mo ako. So ganyan ang pakikitungo sa atin ng Panginoon. Lagi niyang dinadala tayo sa isang posisyon na matuto tayo. Matutong sumunod at magpasakop. Matutong magtiwala, umasa sa kanyang awa, at palagi makipag-isa sa kanya, manahan sa Panginoon, at hayaan na siya ay manahan sa atin. Yun yung buhay ng believer. Yun yung direksyon natin. At kung natutuhan mo yan, ang landas mo ay palaging isang matagumpay na daan. At hindi ka na iiyak. Yung buhay mo nagpupuri na sa Panginoon. Ang mga overcomer, sila ay may pamumuhay na palaging nagpupuri sa Panginoon. Kaya yan ang ating daan, yan ang destination natin, mga kapatid. Amen. Today's reading na ako, in Revelation 3:8, the Lord said that those in Philadelphia had a little power. He admired their absoluteness and faithfulness to do what they could. He is still calling for overcomers. If you say, Lord, I can't overcome, the Lord will say, my child, whatever you cannot do, I will do for you. I resist the proud, but I give grace to the humble. This is the principle of two armies, Mahanaim dancing. Amen. Ganun pala yun. Pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko to kaya. Sasabihin niya, gagawin ko yan para sa iyo. Pero pag sinabi mo, Panginoon, kaya ko to. Ibig sabihin, tumabi ka muna, Lord. Ako na ang gagawa. So maganda yung lahat ng bagay, inaasa natin sa Panginoon. Kasi kadalasan, may mga bagay na kala mo, kaya mo. Kala mo simple lang yan. Pero habang hinahawakan mo, lalong nagkakagulo, lalong nagkakaproblema. Bitawan mo na lang. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, ikaw na gumawa. Minsan ganun May mga time na yung mga bagay, mas gumaganda pag binibitawan mo na. Kaya, yung salita rito na, Panginoon, hindi ko kaya to. Hindi ko alam gawin to. Yun yung mga pagkakataon na pinapapasok mo si Lord para gawin yung bagay na yan para sa iyo. Di ba? Minsan mga magulang, ang tigas ng ulo ng anak mo. Talagang lahat ginawa mo na. Pero walang nangyayari.
Wala nangyayari. O ito, i-apply nyo ito. Panginoon, bigay ko na lang sa itong anak ko. Ikaw ang gumawa sa buhay niya. Pakainin ko na lang siya. Hindi ko naman sinasabi wag mo nang gabayan. Pero kaya lang, sobrang control, lalong sumasama. Kaya meron mga time, bigyan mo ng daan ng Panginoon. At maging sa atin, bigyan natin siya ng daan kung paano natin i-manage. Hayaan natin siya magturo sa atin. Dumulog tayo sa Kanya, humingi tayo. Yun ang ibig ko sabihin. Ano bang gagawin ko? Paano ko ba siya kakausapin? Ano bang mabuti na iayos ko para sa Kanya? Hingin mo yan sa Panginoon. Bibigyan Kanya ng karunungan. Bibigyan Kanya ng direksyon. At magiging matalino ka. At higit sa lahat, ang Panginoon ay soberano. Kaya niyang maniubra ang lahat ng bagay sa paligid natin. Malalaman ninyo kung paano na pagtagumpayan ni Jacob ang kanyang kapatid na si Esau na kanyang kinatatakutan. So, matututo tayo mula dyan. Amen. Remember that these two armies were composed of Jacob's wives and children. Eventually, none of them fought against Esau. It was God who fought Esau by changing his attitude. Genesis 32 is a history of Mahanaim. Today we are the reality of God's armies, Mahanaim. Ito yung sinasabi ko. Takot na takot si Jacob sa kanyang kapatid. To the point na nag-iisip siya na papatayin siya nito. Ganon katindi ang galit. Alam niya, ganon katindi ang galit. Bago siya umalis sa kanila, yun yung talagang mangyayari kung hindi siya umalis. Papatayin talaga siya. Pero nung bumalik siya, meron na siyang army. Mahanaim yung kanyang army. 2 grupo. Matindi. Ano yan? Kababaihan at mga bata. So, walang mga tangke, walang mga sandata, walang ano. Mga babae, mga bata. Yan ang kanyang army nung bumalik siya. Nanalo ba siya? Oo, nanalo siya. Kung tutusin, wala naman naganap na labanan. Kundi binago lang ng Panginoon. Simple lang, binago lang ng Panginoon. Yung damdamin ni Esau, imbis na nagalit, wala nang galit. Tinanggal ng Panginoon yung galit. Tapos ang gera. Ganun lang kasimple. Sino makakagawa niyan? Ang Diyos. Ang Diyos ang makakagawa niyan. Dumabang ba si Esau? Oo, may dala siyang army. 2 eh. Nung makita ni Esau yung 2 army niya, kinilabutan. At nagbago ang kanyang pananaw. Sapagkat ang ating Diyos, yun ang sinasabi ko, sovereign siya. Yung mga hindi mo inaasahan, kaya niyang iayos sa buhay mo. Matuto tayo ng labanan na ito. Matuto tayo sa simpleng paraan ng pagkuha sa Diyos bilang ating lahat-lahat. Pag nandyan kalaban mo, pwede mo masabihin sa Panginoon, Panginoon, ikaw ang lumaban. Ako, matutulog na lang. Paggising mo, tapos na ang gera. Amen. So, ganun, yan yung sinasabi ko na labanan ng Diyos. Kadalasan ganyan ang labanan. Wala naman talagang bakbakan dito eh. Kasi ang kalaban natin ay mga spiritual na mga kalaban. Hindi natin nakikita. Mga pamunuan na nasa hangin, nasa himpapawid. Mga demonyo, mga rebelding anghel na gumagawa sa loob ng tao upang yung tao bigyan ka ng problema. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, kaya niya supilin lahat yan. Kaya niyang itaboy ang kanyang kaaway. Kaya niyang pahintuin, maging ang alon sa dagat.
Kung minsan yung mga alon, sa likuran niya, mayroong isang puwersa, kaya umaalon. Ano ba yun? Ano sabi ng Panginoon? Tumigil ka, sabi niya doon sa alon. Tumigil ka, sabi niya doon sa malakas na hangin. Huminto ba? Huminto. Huminto. Bakit niya inutusan yung alon at yung dagat? Wala namang buhay yan. Ibig sabihin, sa likuran niyan, may mga kapangyarihan na gumagalaw. Ganon din yung mga tao. Minsan, di naman yung tao ang kalaban natin eh. Ang kalaban natin ay yung puwersa na nasa loob nila, sumisilakbo. Di ba? Ba't ang tigas ng ulo ng anak mo? May puwersa kasi sa loob niya eh. Naku, makalaban eh. Lahat ng tao, ganyan. So, naalala ko noon, nung sinasabi nila, nandito kasi ako sa Malolos ngayon. Dati daw, dito, yung mga kapitbahay nagkakaisa para tuligsain ang ating pagpupulong dito. Pinapalayas tayo rito. Yung panahon na yun. Eh, mula naman nung tumira ko dito, wala nang tahimik na yung paligid ko. Ibig sabihin, nasubdue na yan ng Panginoon. Wala nang ganyan. No, at plano pa nga natin palakihin itong meeting hall na ito. Nandito ako ngayon sa meeting hall. Hindi tayo aalis. Papalakihin natin to hanggang 3rd floor kasi ang dami na namin dito. Kaya mga kapatid, palagi nating isa-isip na ang ating kalaban ay hindi natin kaya sa ating sarili. Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin kaya yan. Pero ang isa na nananahan sa loob natin at ang isa na pinananahanan natin ay ang siyang nakikibaka para sa atin. Pero kailangan din niya tayo bilang kanyang army, bilang mga mahihinang mga tao, walang alam gawin, pero nagkakaisa na umaasa sa kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Isang hukbo na kinukuha siya bilang kalakasan at bilang isa na nakikibaka para sa kanila. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen. So, pupunta na tayo sa Shulamite. Shulamite is the feminine form of Solomon, indicating that now the overcomers have become the same as Christ. The Shulamite was a country girl. Now, as a counterpart of Solomon, she has become the same as Solomon in life, in nature, in expression, and in function for the carrying out of God's economy. In these 4 things, life, nature, expression, and function, we become the same as God and Christ, but not in their Godhead. To say that we are the same as God in His Godhead is a great blasphemy. But if we say that we cannot be the same as God in life, nature, expression, and function, this is unbelief. Amen. So, Shulamite. Yung Shulamite ay feminine form of Solomon. Si Solomon ay sagisag ni Kristo. Si Kristo. Ang tunay na Solomon ay si Kristo. At yung Shulamite naman, ito yung kapareha niya. Shulamita. Siya naman ay Solomon. Si Kristo ang Solomon natin. At tayo ang mga Shulamita ni Solomon, kanyang kapareha. At bilang kapareha, tayo ay naging kaisa ni Kristo. Binigyan niya tayo ng buhay, nature, kalikasan, kahayagan, at function. So ito ay mga binigay sa atin ng Diyos, 4 na bagay, upang maisagawa natin ang ekonomiya ng Diyos. Yan yung ating puhunan. Yan yung ating kapital upang sa pamamagitan ng buhay, kalikasan, function, at kahayagan, itong ekonomiya ng Diyos, ang kanyang walang hanggang layunin,
maisagawa niya sa atin. Sapagkat kung tayo ay walang ganyang kaugnayan sa Diyos, hindi tayo makakagawa para sa Panginoon. Kailangan natin ng buhay ng Panginoon. Kailangan natin ng kalikasan. Kailangan natin ng function na kung saan siya ang gumagawa. At kailangan natin ng expression ng Diyos na walang iba kundi si Kristo na naihahayag sa atin. So sa pamamagitan nito, ang kanyang walang hanggang layunin na isasagawa niya dito sa lupa. So pwede natin sabihin, bagamat sinasabi natin, ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang lumalaban, ang Diyos ang isa na nangunguna. Pero itong Diyos na ito ay nakahalo sa atin bilang buhay natin. Kaya ang puwersa ng Diyos ay naisasagawa sa pamamagitan ng tao. Ito ay hindi isang paggawa na sinasabi natin, Panginoon, gawin mo na. Matutulog na ako, katulad ng sinabi ko kanina. Hindi ganon. Pag sinabi mo, gawin mo na, parang sabi ng Panginoon, alika na, gawin na natin. Habang gumagawa ka, ang iyong lakas ay ang Panginoon, ang iyong talento, ang iyong kapangyarihan, siya. Pero ang karagdagan nito, ang Panginoon natin na soberano, gumagawa din sa paligid ng hiwalay sa atin. Gumagawa siya sa loob natin, na isasagawa natin ang kanyang ekonomiya. Subalit, gumagawa din siya ayon sa kanyang pagiging soberano. Katulad halimbawa, paano niya binago yung damdamin ni Esau? Yan ay paggawa ng Diyos sa labas natin. Nang ibig sabihin, may kakayahan siyang gawin na hindi natin kayang gawin. Yun ay ang kanyang pagiging soberano. Halimbawa si Paraon. Si Paraon, sabi ng Diyos kay Moses, papatigasin ko yung kanyang puso. Hindi kayang gawin ni Moses yan. Napatigasin yung puso ni Paraon, palambutin, patigasin. Sino makakagawa niyan? Ang Diyos ang kayang gumawa niyan. Kontrolado niya yan. Sabagat siya ay soberano. No? Katulad ng mga pagkakalma ng mga kapaligiran, katulad ng Panginoon ay nandun sa bangka, kasama niya yung mga disipulo niya. Talagang lulunurin sila doon. Pero pinakalma niya ang kapaligiran. Yan ay kanyang pagiging soberano at isang paraan ng kanyang pakikibaka para sa atin. Pero may mga pakikibaka na kailangan natin siya bilang ating buhay, kalikasan, function, kahayagan. Halimbawa, magpipreach tayo ng gospel. Hindi mo pwede sabihin na, Panginoon, ikaw na mag-preach. Ako, dito lang. Hindi pwede. Yung mga ganyang paglilingkod, kailangan isagawa natin ng kasama natin ng Panginoon. Isagawa natin na kung saan ang ating kalakasan, kapangyarihan ay siya mismo. So, para sa akin, merong dalawang ganyang aspekto ng pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. Pero mahalaga na siya ang ating buhay, siya ang ating kalikasan, siya ang ating function, at siya ang ating kahayagan. Kung wala yan, hindi may isasagawa ang kanyang ekonomiya. Maging sa paraan na layunin niyang dalhin ang mga pagpapala niya sa eklesiya. May aspekto ng kailangan ng mga material na bagay. Kailangan niya ang tao. Kung walang tao, sino mag-o-offer sa church? Sino magdadala ng material na yaman? Sino mamamahala dito? So, kailangan tayo. Pero sa paggawa niyan, kailangan nabubuhay ka sa pakikipag-isa sa Panginoon. So, ito yung labanan ngayon. Ito yung labanan. Kaya, kailangan alam mo makibaka. Ang pagsasagawa ng buong ekonomiya ng Diyos ay nasa prinsipyo ng pakikibaka. Tayo ay hinirang niya bilang kanyang hukbo sa prinsipyo ng katawan. Hindi hukbo na nag-iisa, kundi isang hukbo, mga sama-samang mandaraig bilang katawan ng Panginoon sa panahon na ito. Kapag ganyan ang ating pagkilos, paggawa, ano mangyayari? Palagi matagumpay ang Panginoon. Sabi niya, ito,
Ito, ang katawan. Sabi niyan ganun. Katawan ni Kristo na nakikibaka ng kaisa ako. At ako naman ay susuporta sa kanila. Kaya itong labanan na ito, mga kapatid, sure victory. Sigurado ang kanyang tagumpay. Kaya huwag tayo matakot. Huwag tayo mag-alala. Dapat nabubuhay tayo sa isang attitude na una, nananalangin, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Ganda ng labanan na ito. Kaya kailangan expert ka sa spiritual warfare na iintindihan mo to. Sapagkat kung hindi mo naiintindihan ang tamang pagkikibaka, mapapaikot ka ng kalaban mo. Mapapaikot ka. Kung minsan nga sa buhay mag-asawa, parang feeling mo, kalaban mo yung asawa mo. Kaya nagtatalo kayo. Hindi po kalaban yan. Kakampi mo yan eh. Kaya lang, merong isa, minsan na gumagawa, nagpapaingay sa iyong partner. Kaya may labanan. Kaya yung isa na nasa likod, yun ang kalaban mo. Anong gagawin mo? Dapat meron kang panalangin. Kaya sabi ng Panginoon, hilingin mo na talian ang masamang isa. Sabagat kung hindi siya natalian, aktibo siya. Buhay pamilya, buhay eklesiya. Dito sa mundo, ganyan ang gulo eh. Bakit nagkakagulo mundo? Kasi merong masamang isa na gumagawa sa mga leader ng mga bansa. Kaya sila ay nag-aamok. Kasi may isang masamang gumagawa. Sa gobyerno. Bakit ganyan ang gobyerno minsan? May isang masama na gumagawa. Kaya hindi mo malulutas yan sa mga rally. Ay, sasabihin ko sa inyo, wala yan. Bata pa ako, may rally na. Hindi naman gumanda yung Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay gaganda sa rally, ang ganda na niya ngayon. Kasi ang dami nang nagdaang mga rally, ang dami na nga namatay eh. Huwag kayo sumali dyan. Oops. Okay, huwag tayo maghimagsik. Hindi yan ang paraan. Dapat papalikin natin ang Panginoon. Palitan na niya itong mga pamahalaan na korap. Yan ang paraan ng Panginoon. Kaya ang pagbutihin natin ay ang paghahanda ng kasintahang babae para makabalik ang Panginoon. Amen. The praises in Christ and in the Lord are used repeatedly in the New Testament. O sige, ito yung mga praises in Christ, in the Lord. Paulit-ulit na binabanggit ito. Okay, so, in Christ, kay Kristo. Okay, kay Kristo. Ang ibig sabihin nito ay subjective ito, in Christ, in the Lord. Katulad tayo ay in Christ, na kay Kristo, nasa Panginoon. Hindi lang tayo mga believer na nagsasabi na in the name of the Lord. Para bang yung name ni Lord ay isang susi natin. May ganyang aspekto rin. Pero mas maganda yung in Christ. Ang ibig sabihin, kaisa mong Panginoon. Amen. So, the praises in Christ and in the Lord are used repeatedly in the New Testament. In the Lord, we are able to do all things. Surely, our God is more qualified than Solomon. Amen. Kaya huwag natin kalimutan yung mga praise na ganyan. At hindi lang sasabihin mo yan, kailangan maging realidad yung bagay na yan. At lagi natin sinasabi na posibleng maging nasa Panginoon tayo, na kay Kristo tayo, sapagkat siya ay Espiritu ngayon. Ang ating Panginoon ay dumaan sa mga proseso, diba? At siya ay naging Espiritong nagbibigay buhay. At dahil siya ay Espiritu, ang ating Panginoon ay enterable, experienceable.
enterable, experientiable, at applicable. Kaya pwede kang pumasok sa Kanya, pwede kang manahan sa Kanya, kasi Espiritu siya. Bagaman sinasabi natin, nasa sangkalangitan ng Panginoon, pero bilang Espiritu, siya ay nasa lahat ng dako. Maski ngayon, nandito ang Panginoon bilang Espiritu. Alam ko yan, dama ko yan. At ikaw na nakikinig, nandyan din siya. Hindi siya nalilimitahan ng lugar, oras at panahon. Anumang oras, pwede kang makapasok sa Panginoon, makaisa ng Panginoon. Maski nasa sasakyan ako, kinukontak ko ang Panginoon. Minsan sa kwarto ko, kinukontak ko ang Panginoon. Minsan maga pa, hindi pa ako makabangon kasi ang dilim pa, pero gising na ako. Kinukontak ko siya. Anumang oras, in the Lord, in Christ. Yan yung sikreto ng mga mandaraig. Amen. Amen. Surely, our God is more qualified than Solomon. He is able to make us the same as He is in His life, in His nature, in His expression, and in His function to carry out His economy. This signifies that the overcomers were sinners. Now, in the maturity of Christ's life, they have become the same as Christ in life, in nature, in expression, and in function for the accomplishment of God's eternal economy. Amen. So yung history natin, bago ka naligtas, isa kang makasalanan. Lahat tayo ganyan. Sinilang na makasalanan. Pero pagkatapos natin nanampalataya sa Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay. Binigay niya yung kanyang kalikasan. Kaya sa Colossians 3, verse 3 or 4, sinabi ni Paul, Christ is my life. Ang linaw. Christ, who is our life? Sabi niya, who is our? Ibig sabihin tayo, hindi lang si Paul. Si Kristo na ating buhay. Kaya yan ay ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Upang sa pamamagitan ng kanyang buhay, magkaroon tayo ng kalikasan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, makapag-function tayo. At sa pamamagitan ng kanyang buhay, magkaroon ng kahayagan ng Diyos sa atin. At lahat ng ito ay upang isagawa ang walang hanggang ekonomiya ng Diyos. Amen. Tatanungin naman, brother, ano ba yung ekonomiya ng Diyos? So, yung ekonomiya ng Diyos, siyempre, yan yung ginawa tayong sisidlan ng Diyos upang makapasok siya sa loob natin, manahan siya, at maihayag siya. At bawat panahon, ang Diyos na nadala sa loob natin ay patuloy na lalago siya. Lalaganap siya. Tayo ay mga hinirang upang maging mga anak ng Diyos. Subalit ang ating pagiging puspos ng pagiging anak, hindi pa narating full sonship, ibig sabihin, yung kabuuan ng pagiging anak. Yan ay nagdi-develop pa sa atin ngayon. At ito ay nagsasagawa sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos sa loob natin. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Yung Diyos na gumagawa sa atin. Yan ang kanyang ekonomiya. Hindi tayo gumagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kung gusto mong gumawa para sa Diyos, dapat ang Diyos ay gumawa sa iyo. Kapag ang Diyos ay walang paggawa sa loob mo, tapos gagawa ka, ano mangyayari? Wala. Kaya ang mga gumagawa sa Diyos, dapat nakakaranas sila ng pakikipag-isa sa Diyos. At ang Diyos na ito ay lumalaganap. Sapagkat ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi, espiritu, kaluluwa, katawan. Nang ikaw ay naisilang na muli, pumasok siya sa pantaong espiritu. Yun ang kanya nakamit. Yun ang naging tahanan niya sa atin. Pero kulang yan. Kailangan lumaganap pa siya. Maabot niya ang ating buong kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya.
Kailangan lumaganap siya. Hanggang maabot niya ang ating katawan. Kaya sinasabi ng Biblia, di ba? Sa huling kapanahunan, tatamuhin natin ang katubusan ng ating katawang nasisira. At yan ang huling bahagi na tatamuhin niya. At lahat ng ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Amen. Amen. In the last 2 chapters of the Bible, a city is presented to us. This city is the consummation of the entire Bible. In this city, we can find all types, figures, and prophecies in the Old Testament and all the realities in the New Testament. Oh, so binanggit na yung huling bahagi ng Biblia. Ano makikita mo dyan? Isang syudad. Ano syudad? Bagong Jerusalem. Yan ang makikita natin dyan. Basahin yung Revelation. At yung bagong syudad na yan, hindi naman physical na syudad yan, nakatulad ng mga city, Quezon City, Pasay City, hindi ganun. Ito ay sagisag. Ang bagong syudad ay sagisag na binubuo ng lahat ng mga tinubos, lahat ng mga napili, lahat ng mga nahugasan ng mga mananampalataya. At yan ay nabuo na katulad ng isang syudad. Bakit syudad? Kasi yan ay lugar na pananahanan ng Diyos. At yan, siya ay lubos na maihahayag. At ang ating Diyos, sa panahon na yan, natamo na niya ang kanyang walang hanggan layunin. So yan yung city na sinasabi sa atin. Yan ay makikita mo sa huling bahagi ng Biblia. At yan ay nananahan sa isang bagong langit at bagong lupa. So, hindi yan kalangitan, kundi isang bagong langit, isang bagong lupa na dadating sa huling kapanahunan. At yan ang kawalang hanggan. Yan ang Biblia. Huwag kang mangarap ng mga bagay na wala sa Biblia. Huwag kang mag-isip ng mansyon. So, ang sinasabi natin ay dalisay na pagpapahayag ng Biblia na sa huling kapanahunan, sa kawalang hanggan, ang meron ay isang syudad, ang bagong Jerusalem. Ito yung mga believers na napasukdul na. Napasukdul na yan. At sinasabi, yan yung asawa ni Kristo. Kaya yung huling part ng verse, sabi niya, the Spirit and the bride. Ang Espiritu ay si Kristo na napasukdul na rin. Ang bride ay ang mga mananampalataya na napasukdol na rin. At sila ay magkakaroon ng isang buhay mag-asawa hanggang sa kawalang hanggan. Saan? Sa bagong langit, bagong lupa. Amen. Sabihin mo, bakit ang dami kong alam? Kasi may ministry. Lahat yan, yung mga sinasabi ko, tinuro ng ministeryo yan. Amen. This city is the aggregate of all the visions and revelations in God's Word. The primary thing is that the Almighty King, the Almighty Solomon, wants to be one with his people, signified by country girl. He does this not by coercing, but by the personal and affectionate way of courting. Who could imagine that God wanted to contact his chosen people just like a man courting a lovely lady? This is how the Bible ends, with a couple in marriage life, the New Jerusalem. O, linaw, di ba? So, yung history ng Diyos, siya ay katulad na isang lalaki na nanliligaw sa isang magandang babae. Ano yan? Yan ay romance. Yan ang pinakita sa aklat ng Song of Songs. Yung country girl, naging Shulamite. Diba? Country girl siya, isang probinsyana. Yung hari, bumaba. Niligawan siya. At katagalan, itong probinsyana, naging isang Shulamite. Isang feminine
aspect ni Solomon. At ang tunay na Solomon ay si Kristo. At tayo ang Shulamite, ang kapareha niya. At para tayo ay maitugma sa Panginoon, maging match, kailangan meron tayong buhay ni Kristo. Meron tayong kalikasan ni Kristo. Meron tayong function ni Kristo at kahayagan ni Kristo. Paano magmamatch yan kung iba, kung yung part kapareha ay hindi katulad ng buhay ng kanyang asawang lalaki? Hindi yan match. Di ba? Walang lalaki o tao na nag-asawa ng leon, tigre. Hindi pwede yan dahil wala silang buhay ng tao. Ganon din sa spiritual. Kung gusto mo maging kapareha ng Panginoon, dapat may buhay ka ng Panginoon. May kalikasan ka ng Panginoon. May function ka at kahayagan ng Panginoon. At yan ang ibig sabihin ng Shulamite. Shulamite, kapareha ni Kristo. At ang Biblia ay magwawakas sa isang married life. Ibig sabihin, pag married life, tapos na yung courtship. Kaya isipin mo na ang Panginoon ay katulad ng isang lalaki na nanligaw sa isang magandang dalaga. O, di ba? Book of Romance yan. Yan ang nakatala sa Song of Songs. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Kami ang tunay na mga Shulamita na binigyan mo ng buhay, kalikasan, function at kahayagan mo upang kami ay maging kapareha mo, maging asawang babae sa panahon ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, ang aming kantungan ay ang maging ang bagong Jerusalem. Salamat din sa panahon na ito, Panginoon, kung saan isinasagawa mo ang iyong walang hanggang ekonomiya sa loob namin, sa amin mismo ng mga pinili mo, maging sisidlan mo. Panginoon, nawa magkaroon kami ng pamumuhay na palaging umaasa sa iyo, nakikipag-isa sa iyo, nagpapasakop sa iyo at sumusunod sa iyo sa panahon ng mga pakikipaglaban, pakikipagtunggali. Panginoon, alam lang namin umasa sa iyo, sumunod sa iyo, at kunin ka bilang aming lahat-lahat. Salamat, Panginoon. Amen.